Good afternoon mga kasari! Hello to my channel! So, welcome again sa aking vlog. So, my name is Jai Bilardo, isang kasari here in Batangas. So, yan. Ano nga ba ang topic natin for this video? So, mga kasari, ang ating topic for today ay paano ko ba napalago ang aking sari-sari store kahit na ako ay nangungupahan lamang. Yes, mga kasari. Sa mga nangungupahan po, wala pong masamang sumubok kung gusto nyong mag-sari-sari store kagaya ko. Nung nag-start po ako mga kasari nung pandemic. Yes, nawalan po ng trabaho si mister. Then nanganak po ako ng pandemic days. Yan, napakarami pong gastos. Tapos naisip ko, wala naman pong bumabalik sa akin. So, paano ba tayo magkakaroon ng income? Yan. Yun yung nasa isip ko mga kasari. Kung paano tayo magkakaroon ng income kahit na nawala ng trabaho si mister. So, ang unang-una nating naiisip sa aking, nung unang-una, ayun yung talaga naisip ko magkaroon ako ng sari-sari store. Yes. Kahit po ako'y nangungupahan, yes, naglakas loob po akong magpaalam doon sa aming may-ari ng bahay. Yan. Yung, kahit na may katabi po kaming tindahan, nagpaalam po ako kung pwede akong magtindahan. So, ayun naman po, mabait si Lord, piniyagan tayong magtindahan. At yun, doon na po ako nag-start mag-sari-sari store. And, ang aking pong starting puhunan, mga kasari, ay 5K. Yan. May konti kaming naipon. Panimula nung nagtrabaho ang aking asawa, may nag-iipon po ako, nagtitira po ako ng basta nagbabawas po ako ng 10%, ganyan. Para talaga kung yan, dumating yung pandemic, so may nahugugot po tayo. So, ayoko naman pong mawala na lang ng basta-basta yung ipon namin sa wala naman kaming napundar. Yan, mga kasari. Nakatakot po mga kasari nung time na yon na walang trabaho. So, saan kami kukuha? Ang mga pamilya naman namin, may sari-sariling problema. So, may mga financial din silang kailangan na gastusan. So, hindi naman tayo mamibigyan palagi ng ating mga ka-family, kamag-anak, 'di ba, mga kasari. So, dahil madiskarte ang inyong kasari, nag-isip ako ng paraan para makakuha ng income. So, ayun, start na ako ng 5K puhunan. So, ang masasabi ko lang sa inyo mga kasari, sa gusto pong magtayo din ng sari-sari store kagaya ko, dun po tayo mag-focus sa fast-moving items. Huwag po tayong bibili agad-agad ng maraming stocks kapag nag-uumpisa pa lang po tayong magtindahan. Subukan na yan mga kasari. Yes. Gawa ng dinamihan din natin yung stock na hindi naman natin alam na mabenta, matetenga lang po ang ating puhunan. Tapos, ang isa pa, baka magkaroon pa kayo ng expiration. Yan. So, ang may i-share ko po sa inyo, ay ang bilihin lang po natin ay yung pang araw-araw nilang kailangan para iwas lugi po agad ang ating tindahan. At marolling po natin agad yung ating kita. So, magbibigay po ako sa inyo ng ideas kung ano-ano yung mga una kong binili sa worth 5K na starting puhunan namin nung nag-umpisa pa lang po kaming mag-sari-sari store. So, sa 5K po nun mga kasari, ang nabili ko po doon ay yung bigas. Isang sack na 25 kilos na bigas, isang klase lang po yun mga kasari. Ang bilhin nyo na mga kasari is yung dinurado. Yan, yung magandang klaseng bigas. Kasi kahit mahal po ang pagbebenta nyo ng bigas, ay magandang klase naman po yan. Kaya may i-recommenda nyo yan sa inyong mga suki. Yan, yun po yung una kong binili. Bigas, adun po yung biskwit, ano pa ba? Kape, hindi yan mawawala mga kasari. Pang araw-araw po yan, di ba? Mabenta po yan. Tapos, mga pansit canton, noodles, mga suka, toyo, mga ketchup, yan. Diyan po kayo mag-umpisa, mga kasari. Tapos, meron din po tayong mga coke mismo. Yan. Mga dalawang klase lang po yung binili ko nun Mga ano lang po, yung coke mismo, then royal mismo. Yan po yung mabenta Yun yung mga na-observe ko na palaging dala-dala ng mga customer nung time na yon. So, yun ang binili ko. Coke, Royal, then 1.5. Mga tigda 2 piraso lang mga kasari ang binili ko ng 1.5. Kasi, syempre, baguhan pa lang tayo. Then,
nangungupahan tayo, kailangan pa natin ng makabili ng iba pang mga items, di ba? Basta pag may naghanap lang si customer, meron tayong maiibigay. Then, mga shampoo, mga kasari. Yan, shampoo, sabon panlaba, Downy, Magic Sarap, Itlog. Yan, mga sister. Basta tigagalawa lang po. 2 pack na napkin na sister. Pink at violet lang po yung binili ko nung una, ha. Yan, yung mga happy pants, hindi mo na po ako bumili yan. Mga diaper, hindi. Ang inuna ko lang po talaga kasi yung alam nating may i-rolling agad natin. So, saka lang po tayo bumili ng another items kung ano yung hinahanap nito, Mer, para alam natin sa susunod kung ano yung ating idadagdag. Yan, mga kasari. Basta mag-focus lang muna po tayo sa bigas, kape, mga basta yung basic needs. Doon tayo mag-umpisa. Yan, mantika. Hindi mawawala yan. So, mga kasari, doon lang talaga ako nag-focus. Makikita nyo guys yung aking picture. Papakita ko sa inyo yung picture ko. Noong nag-start pa lang kami mag-sari-sari store. Makikita nyo po yung pinagkaiba ng aming tindahan noon sa ngayon. So, bali, mag 3 years na po kami nagtitindahan. Pandemic days po kami nagsimula. So, 2020 kami nag-start. 2023. So, magti 3 years na po kami. So, awa naman po ni Lord. Yan. Nai-roll ko naman po ng maayos yung aming benta, ang aming kita. Kahit na po ako ay nangungupahan lamang. So guys, ang technique ko ay i-share ko sa inyo. So, ito yung dapat na gawin nyo mga kasari, lalo at nangungupahan kayo. Kasi ito po ay based sa aking experience. Kaya po nakakapag-ipon ako ng maayos at nai-rolling ko siya ng husto. So, kumikita po kami kunyari ng naku guys, share ko lang sa inyo yung una namin mga benta. So, 200 mga kasari. 200, 300, 500. Basta nag-start kami kasi hindi naman po kami masyadong kilala doon sa area na yon kasi nangungupahan lang nga po kami doon. So, talagang lakasan lang ng loob mga kasari. At tiwala lang kay Lord kasi hindi naman palagi, di ba, mahina. So, yun nga, nag-start kami. Sabi ko, naku, nga, 200, 300. So, yan. Hindi kami nawala ng pag-asa, guys. Dahil sabi ko, think positive to po tayo, mga kasari. Sabi ko, ngayon lang yan, mga kasari. Bibili at bibili rin kayo sa akin. Kasi nagdadaanan lang sila, mga kasari. Yes, totoo po yan. Nagdinadaan-daan na lang po nila yung tindahan mo. So, kahit po ganun, huwag tayong susuko, mga kasari. Kasi darating din yung time na bibili at bibili rin sila sa atin. Kakailanganin din nila yung tindahan natin. At yun nga mga kasari. Sa haba ng dumating yung buwan, so 2 months, so 1 month kaming mahina mga kasari. 1 month, 2 months yan. Pero nung dumating yung mga 3 months, 4 months, yan, unti-unti nang napapansin ni customer ang aming tindahan. Tiwala lang sa ating sarili mga kasari at pray lang kayo at magdadagdag din. Madadagdagan talaga yung ating benta. So, yan. Masaya na tayo kasari kasi noong mga 3 months, 4 months, hanggang sa mag-isang taon, tumaas na yung benta natin. Yan. Kahit na meron tayong karibal, so, hindi naman mawawala sa negosyo yan, nabibilhan na rin tayo. So, umaabot na rin po tayo ng 600, 700, to 1,000, to 2,000 pataas. So, di ba mga kasari, ganun talaga pag nag-uumpisa tayo ng business o kahit maliit na business. Tiwala lang, wag tayong mawala ng pag-asa na ala, wala namang bumibili, ang unti naman ang benta ko. Naku mga kasari, wag kayong mawala ng pag-asa at habang tumatagal, lalakas din ang inyong sari-sari store. Basta lagi ko sinasabi sa inyo, maging mapagmatsyag tayo sa mga tao kung ano yung mga palagi nilang binibili. Yan. So, yung guys, dun talaga, yung chips, yan, dyan talaga kumukuha ng, dyan ako kumukuha ng mas malaking benta sa chicherya. Kasi, di ba, maliit na puhunan, mabenta. So, sa chips, di ba, sa isang chips, 2 ang tubo ko. So, kung makakabenta ka ng 20 pieces sa isang araw, di ba, 40 pesos na agad ang kita natin. O, di ba, may i-roll na natin yan. Makakabili pa ulit tayo ng another chips na bet nila. So, dagdag at dagdag. Huwag kayong magpapawala ng fast moving items natin mga kasari. Kasi, pag naubusan kayo ng fast moving items, lalo't isang beses, 2 beses,
baka mapunta na ang inyong suki, ang inyong customer sa ibang tindahan at hindi na makabumalik sa inyong store. Yan. Yun ang ating dapat alagaan, yung mga customer natin na yun at yun ang binibili. Huwag kayong magpaubos mga kasari. Yan, sinasabi ko. Kasi mawawalan tayo ng tumer pag laging naghahanap sila sa atin tapos sasabihin natin, naku, ubos na ganyan. Naku, hindi na yan babalik. Parang mawawala na yan ang gana sa ating bumili kasi sasabihin nila sa isip nila na, naku, wala na naman doon, dito na lang kayo bumili, doon na lang tayo bumili. Yan, mga kasari. So, yun nga, back natin sa ating yan. Kaya iwasan natin mga kasari na maubusan na ng mga fast moving items. So, ayun nga, balik tayo. So, paano ko nga ba, ano yung ginagawa kong strategy o technique para kung paano ko napalago yung aking sari-sari store. So, mga kasari, ang ginawa ko lang po is, di ba, yung 10% po na tubo po sa isang araw, halimbawa po, kumita po ako ng 1,000. So, yung 100 pesos na tubo ko is tinatabi ko. Yes. Ginagawa ko siyang ipon araw-araw. Then, pag po nakalaki na po ako, kunyari ay, di ba lagi naman po kunyari ay 1,000 ang ating tubo. So, sa isang araw, o more than pa, kunyari, dahil di naman lahat ng items is 1% lang, di ba? 2% minsan, ganyan. May 3 na tubo. Sa Dilata, 3 po yung tubo ko eh. Yan. So, may mga kanton pa. Di pag nagsama-sama po natin, malaki na rin po yan. So, basta ang kinukuha ko lang po ay 10% ng tubo ko sa isang araw. So, 1,000 is equals to 100 pesos. Tinatabi ko po si 100 pesos in 1 week. So, sa isang linggo, meron po tayong 700 na ipon. So, yung 700 po na tubo ko sa isang linggo ay niro-rolling ko na po agad yan. Hindi ko po yan pinatatagal sa iponan. Basta ang routine ko po mga kasari, kada linggo sa aking kita o tubo ay ibinibili ko na rin po yan ng mga items na hinahanap ni Tomer. Yan. Kunyari may items si Tomer na hinahanap tapos wala tayo. Yun. Doon ko kinukuha yung pandagdag kong puhunan sa aking tindahan. So yan, may naghanap na ng pampers, diaper, yan. Diyan po ako utay-utay na kumukuha ng puhunan para madagdagan yung items na kailangan natin sa tindahan. So, ganyan lang po mga kasari. Hindi naman po natin kailangan kumuha agad ng malaking halaga o agad-agad tayong bumili ng sarili nating pera ng produkto. Pwede po tayong mag-antay ng 1 linggo or 3 araw kung malaki inyong benta para makabili po agad tayo ng items na kailangan nito meron. Yan. Para hindi na rin po tayo magdagdag ng puhunan ng sarili po nating pera. Doon na lang po natin kunin sa mismong kita ng ating tindahan. At isa pang tips na may i-share ko sa inyo mga kasari ay huwag nyong gagastusin o kukunan ng benta ang ating sari-sari store. Ang benta ng sari-sari store mga kasari ay para lamang sa mga items na nawala o nabili na ni customer. Kung kukunan po natin siya ng benta na hindi naman natin agad may ibalik, dyan na po magkakanda short ang ating pamimili. Kaya kung kukuha man tayo ng benta sa tindahan ay siguraduhin po nating may ibalik po natin agad. Kasi once na nakuha na natin yan mga kasari, naku, mawawala yung puhunan ng ibang items. Kaya, iwasan nating kuhanan ng benta ang ating tindahan. Yan. Para ma-rolling natin na maayos at hindi ma-short ang ating pamimili mga kasari. Para maiwasan po natin ang pagka-short ng ating pamimili. Yan. Yan po yung mga ways na ginagawa ko para napalago ko po yung aking sari-sari store. Yes. Effective po siya mga kasari. Kasi ganun po yung way na ginawa ko sa aking tindahan. Yan. Masasabi ko ang tindahan ko ngayon is more on ano na po siya ngayon. Kasi may nadagdag na po ako mga ice cream, frozen foods, mga alak, tapos mga
bigas. Bali, 3 klase na po yung bigas ko, na noon po ay isang klase lang. So, yun mga kasari ang gusto kong i-share sa inyo. At para malaman nyo yung mga ways na ginawa ko para mapaunlad ko at madagdagan ang aking paninda sa aking sari-sari store. So, ayun mga kasari, thank you po sa panonood sa video kong ito. And then, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So, thank you po for watching! Get